Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. So ngayon itatanong natin, ano ba yung nagustuhan ng person mo sa'yo? At bakit iba yung naging epekto mo sa kanya rito? Okay, ano ba yung pinaka nagustuhan niya sa'yo? Give me the message. Ano ba yung pinaka nagustuhan niya sa'yo? Give me the message. Ano yung pinaka nagustuhan ng taong ito sa'yo? So, be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe. Ay marami pong salamat. Ayan, start na tayo. So, ano ba yung nagustuhan niya sa'yo? Bakit? Hirap siyang makarecover. Ayan. Tingnan natin ha. Meron ako nakitang Taurus, merong Virgo, Capricorn. Excuse me. So, meron din ako nakitang Aries. Ayan, pasensya na, no? Nadidighay ako. Merong Aries, Leo, Sagittarius. So, meron din ako nakikitang Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. So, ito lang yung nakikita ko. Meron ding Gemini, Libra, and Aquarius. Pero, malakas dito ha. Si Aquarius, si Virgo. Ayan. Start na tayo. So, dito no. Ano ba yung nagustuhan niya sa'yo? Lumabas si Five of Wands, Eight of Pentacles. Ikaw ha, nakikitaan ko dito. Nagustuhan niya yung pagiging mong palaban. Yung pagiging mong strong, yung personalidad mo. Yun, nagustuhan niya yun sa'yo. Kasi ikaw yung klase ng tao na hindi ka madaling makontrol. Excuse me. Hindi ka madaling mapasunod. Gustong-gusto niya yung katangian mo yon. Mayroong tension, excitement kapag kasama ka. Okay? Kaya itong tao na to, nahuhook siya sa'yo. Okay? Para bang challenge ka para sa kanya. So, nakikitaan ko rin dito, na-attract din tong tao na to sa pagiging mong masipag. Ayan, pasensya, nasasamid ako. Yung ba tipong pagiging mong masipag, ma-effort, nakikita niya kasi na ikaw ay kapag ginusto mo, gagawin mo talaga. Gumagawa ka talaga ng paraan para makuha mo yung gusto mo. Okay? Kumbaga, ikaw, pinaghihirapan mo talaga. Pag ikaw ay merong ninanais, gusto mangyari, talagang gagawa ka ng aksyon. Kumbaga, tatrabahuhin mo siya. Hindi ka yung tipo ng tao or hindi ka tipo ng babae na pabebe lamang. Hindi ka ganon. Yung mga pabebe, hindi ka ganon. Meron substance at meron kang goal sa buhay. Ayan. Gusto niya yung pag-uugali mo ganon. So, nakikitaan ka din ng tao na to na malalim kang tao. Gusto niya yung pagiging malalim mo mag-isip. Tahimik ka minsan, pero may pagka-mysterious din. Hindi ka madaling basahin, kaya lalo siyang naku-curious sa'yo. Okay? So, comment below kung may pagka-mysterious ka, tahimik ka, hindi ka madaling basahin. Ganyan. Excuse me. So, nakikitaan ko dito, sa Ten of Swords, King of Wands, reverse, and the Ten of Cups, reverse. Ikaw, kahit nasaktan ka, napansin ng tao na to, kahit nasaktan ka dati, ikaw yung klase ng tao na bumabangon pa rin. Meron kang healing energy, okay? Hindi ka madaling sirain emotionally kahit may pinagdadaanan ka. Matatag ka. Hindi ka papaapekto sa mga sabi-sabi. Ganyan. Matatag yung emotion mo, matatag yung isip mo. Ito din yung part na medyo nakaka-intimidate sa'yo, Kasi kahit confident ka, para bang nawawalan siya ng composure sa'yo sa pagiging confident mo. Pwedeng nagiging seloso to or something na selosa. Nagiging siyang possessive.
Minsan insecure siya dahil malakas ang dating mo. Malakas ang aura mo. Ganyan. Nararamdaman niya na hindi ka basta-basta nagbibigay ng buong puso. May emotional walk ka pa. Okay? Kaya mas lalo kanyang hinahabol emotionally dito. Kumbaga, para bang mailap ka din. So, dito, no, lumabas si Six of Wands, Four of Pentacles reverse. Sobrang lakas ng aura mo sa paningin ng taong ito. Proud siya na mapansin ka o yung bang makasama ka, ganun, proud siya. Pwede kasi tingin niya, ikaw yung tipo ng tao na maraming humahanga, maraming nagkaka-interest. Tingin ng tao na to magaling ka. Then dito, no, isa sa nagugustuhan niya din sa'yo, marunong ka kasing mag-let go. Hindi ka sobrang clingy. Hindi ka mukhang desperado sa attention, kaya mas nagiging attractive ka sa kanya. Ito yung pinakamalakas dito. Ayan, pasensya. Si strength, kasi nasasamid tayo. Kumbaga, meron kang inner strength dito ha. Kahit soft ka minsan, ramdam niya yung control at maturity mo. Hindi ka ba madaling matinag emotionally dito, no? Kasi dito, iba yung epekto mo kasi ikaw yung taong nagpaparealize sa kanya ng totoo. Yung bang tipong hindi ka illusion, kapag kasi ikaw yung kaharap, para bang napipilitan siyang maging seryoso, napipilitan siyang maging klaro sa nararamdaman niya. Okay? So, dito sa Two of Wands at Six of Pentacles reverse, nakikita ka ng tao nito bilang isang taong may future. Taong may potential. Hindi ka temporary attraction lang, hindi ka ganon. Para bang naiisip niya na paano kaya kung mas lumalim pa yung connection. Okay? Ano kaya nangyari pa? Ganon. Kung mas lalo pang lumalim yung connection natin dalawa. Ganon. Okay? Parang napapaisip din siya ng ganon. Pero merong imbalance lang dito sa Six of Pentacles. Posible pakaramdam ng tao na to na mas mas malakas yung epekto mo sa kanya kaysa epekto niya sa'yo. Ganon. Siya yung mas nagbigay emotionally. Ito lang nakikita ko. Pakaramdam kasi ng tao na to sa the world. Kompleto, fulfilled siya kapag nandyan ka. Para bang may closure or may malaking pagbabago kang dinadala sa buhay niya. Ganon. Para bang iba yung hatid mo sa kanya. Ganon kanya tingnan. So, lumalabas din feeling ng tao na to, destiny mo siya o hindi aksidente yung connection ninyo. Biglaan pero malakas yung impact mo sa buhay ng tao na to. Naramdaman niya na iba yung hatid mo. Hindi ka lang basta dumating sa buhay niya ng ganon-ganon. Alam ng tao na to na naging destiny mo siya, ganyan, or destiny ka niya, ganon. May time ikaw yung nagiging inspirasyon ng taong ito. Kasi may dala kang healing. Para bang hopeful energy ka para sa taong ito. Ganon. Kahit magulo yung isip niya, para bang gumagaan kapag iniisip ka niya. Pero hindi siya makapag-express ng maayos dito. Lalo-lalo na lahat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya mailahad or masabi, ganon. May pagka-unstable or sabihin na takot umamin ng diretso. Kaya minsan, mixed signal ang ipinapakita niya, okay? So, yung overall energy, yung pinaka nagugustuhan niya sa'yo, hindi lang basta sa physical na attraction, kundi yung combination ng lakas, mystery, at healing energy mo. Okay? So, nakikitaan ka ng tao na to. Ayan, pasensya na sa pusa. Ayan, pasensya na sa pusa kung dumaan.
pasaway. Ayan, kung tuloy na ulit tayo. Kumbaga may combination ng lakas, mystery, at healing. Yung energy mo dito, no? Yung epekto mo sa kanya, para bang gusto kanyang maintindihan, pero habang sinusubukan niya, no, lalo siyang nahuhulog sa'yo. Okay? So, ito yung mga katangian na gustuhan niya sa'yo. Kakaiba ka para sa kanya. Para bang, alam mo yun, para bang ang hirap mong makamit. Ganyan. Para bang challenge. Challenge ka para sa kanya. Okay? So, ngayon magtatanong tayo, ano ba yung hindi niya masabi sa'yo? So, kung ano lang ako ng 5 ha, ay 6, kahit 6. Para mabilis lang tayo. 4, 5, 6. Ayan. Tingnan natin kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Lumabas si Full the Moon. Is the Three of Wands reverse. Lahat naka-reverse to nangyari. Nine of Wands. King of Pentacles reverse. So, yung gusto niyang sabihin sa'yo, no, lumabas si the Moon reverse. Kumbaga dito, merong gustong magtapat. Gusto niya maglinaw ng katotohanan. Matagal niya nang tinago kasi to. Okay, meron siyang mga nilihim sa'yo na gusto niya nang ibulgar. Pero nalilito siya sa sarili niya tungkol sa nararamdaman niya. Okay? Pero ngayon, no, para bang gusto niya na maging honest, maging tapat sa'yo. Kasi nagsisi to dito sa Three of Wands. Meron kasi to expectation o plano. Yung bang tipo na meron siyang mga pinalano na hindi nangyari. Kaya posible gusto niyang sabihin na hindi ko in-expect na maging ganito tayo, ganyan. Akala niya may oras pa. Okay. Yun pala, wala na. Wala na kayong oras sa isa't isa. So, nakikitaan ko dito, merong instability siyang nararamdaman. Pwedeng sa buhay niya, sa emotion niya, pera, sa future. Gusto niya sabihin na hindi siya totally stable kaya hindi niya may bigay ng buo yung gusto mong o deserve mo. Okay? Yun yung gusto niyang itapat sa'yo. So, dito, no, ito yung malakas na healing, regret, sa Ten of Swords. Para bang gusto niya sabihin dito na ayaw niya na ng ganito, ayaw niya na ng overthink na ganito, gusto niya na matapos lahat nito, sinusubukan niyang ayusin yung sarili niya, mga ganun ano. Lahat ng mga nangyari sa atin, pagkatapos lahat ng mga nangyari sa atin, gusto ko nang ayusin yung sarili ko, ganyan. May energy siya ng ano, yung bang tipo na pagbangon, second chance, yun yung gusto niya mangyari dito. Pero, medyo guarded pa rin siya. Para ba siyang sugatan, ganon. Sugatan siya emotionally or pwedeng takot na masaktan ulit sa'yo, ganyan. Kaya kahit may gusto siyang sabihin, pinipigilan na lang niya yung sarili niya. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, ito yung pinaka-vulnerable part kasi sa labas maaaring gusto niyang mukhang in control. Pero internally, hindi siya stable. Okay? Pwedeng insecure siya, seloso, selosa, controlling minsan or pwede rin na feeling niya hindi siya sapat para sa'yo. Okay? So, ito lang nakikita ko, no? Para ba'y ang tao ito, meron siyang gustong sabihin na para bang ganito. Yung bang tipo na hindi kanya basta malimutan. Marami siyang gustong sabihin sa'yo. Gusto din niya sabihin dito na hindi siya okay, totally. Natatakot lang siya na natatakot siya na hindi niya alam kung paano ba kaharapin tong nangyayari sa buhay niya ng maayos. Okay? Pero siyang ganun, natatakot siyang kaharapin yung buhay niya. Yung natatakot siyang harapin yung buhay niya kung paano pa ito may iaayos. Ganon. Pwede itong person mo, no? Kasi lumabas dito sa
sa Ten of Pentacles reverse and King of Pentacles na talagang totally broke siya. Okay? At takot siya dito. Alam mo, takot siyang sabihin niya to na totally siya. Pero gusto niya nang sabihin sa'yo kaya hindi siya makatungo sa'yo dahil ganito nga yung sitwasyon niya. Ayun. So, meron siyang unfinished emotional dito na energy talaga. Okay? Para sa'yo. Kaya lang, hindi siya makapagtapat dito dahil takot siya. Pwedeng takot siyang mahusgan mo, takot siyang masumbatan mo, pwede kasing masabi mo dito na buti nga sa'yo, merong ganun ha, pero takot siya na ganun ang kalabasan, okay? Meron namang iba sa inyo na awa dahil sa nangyayari dito sa person mo, meron namang iba dito na natutuwa, yung nga sinabi ko kanina, yung sasabi ng buti pa, buti ka, buti nga ganyan. Okay? Ayan, so hindi naman halos lahat pare-pareho kayo ng emosyon pagdating sa taong ito. Meron naawa, merong natutuwa, meron sinisisig, ganyan. Okay? So, ayan, alin ka dun? Comment down below. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.